Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kumain ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng 10-dash line ng China territorial claims. Unite and reject the China's 10-dash line claims, particular sa South China Sea and West Philippine Sea and other near country. Ang China ay kiniklaim ang buong South China Sea including WPS at other near country, sea territory, EEZ or exclusive economic zone, from 9-dash line old map nito at hanggang dito na nga sa bagong 10-dash line nito. Ngayon ay may extension silang ginagawa na itong 10-dash line na ito, na kung saan ay mas malaki ang sakop nito na pati ang ating sovereign territory sa dagat at lupa ng ibang bansa like India ay sinasakop nito at maging ang buong bansa Taiwan. So yung kanilang 10-dash line from the 9-dash line, so lumaki pati dun sa hanggang yung kanilang yung land and sea na teritoryo na nagpalawak itong China. So naglabas sila ng bagong mapa. So ngayon ay ito ay tinututulan ko, ito ay nire-reject noong ating ilang mga nasa pamahalaan mula sa ating Pangulo. So ngayon maliban sa Pilipinas ay sinakop din ito ang Taiwan at maging ilang border ng pinagtatanunan nila sa India. Itong ilang karatig bansa natin ay kinain din ang EEZ nila. So sa atin, EEZ yung pinagtatalunan mula pa sa 9-dash line. So yun yung perwisyo sa atin, itong pinag-claim ng China na wala hindi ang na basehan, kundi yung unilateral claim sa kanila lang yun na ginagamitan na ng puwersa at sinasabi nila na kanila yung buong karagatan na yun at maging yung sa lupa-lupaan na mayroong ibang bansa rin na nasasagasa sila o nakakainan kagaya ng India. So ngayon ay may international law na pinaiiral ang lahat ng mga bansa mula United Nations, particular sa Law of the Sea o yung UNCLOS. Kung may sigalot o usapin dito ay ito ang siyang nagpapasya kung usapin dito ay ito ang siyang nagpapasya kung ano ang wasto na dapat ipatupad, subalit hindi ito kinikilala ng China. So yun, yung meron tayong international law na sinusunod ng bawat mga bansa na hinggil doon sa territorial claim, pero hindi noon ng China yung UN o yung nagkakaisa mga bansa for the international law on territorial claim, kagaya ng pagpapatupad ng UNCLOS sa karagatan. So ang China ay may sarili siyang batas doon sa kanyang territorial claim at ginagamitan nga niya ng persa ito kagaya din sa ating bansa. So ang ating bansa ay nanalo sa tribunal ng UNCLOS sa nasabing EEZ o yung ating exclusive economic zone na ating sakop, subalit ayaw ng China na tanggapin ito, kundi ang kanilang 9-dash line doon ang kanilang sinusunod at ginagamitan nila ito ng persa ng China Navy nila para siyang masunod. So yun yung ating EEZ na ipanalo na natin doon sa UNCLOS tribunal yun sa international law. So ngayon ayaw kilalanin ng China yun, yung ating pagkapanalo doon sa EEZ, dahil nga para sa kanila meron silang sariling claim, hindi nila ino-honor yung UN
territorial law o international law na ipinapatupad ng UN. So yun yung malaking problema ng mga bansa na naapektuhan ng 9 line to 10 line ngayon ng China. So yan. So ngayon ay yun ang mabigat ngayon ay nagiging superpower na yung China. So kaya ngayon ay yung kanilang ginagamitan nila ng dash yung mga karatig bansa na sinasakop nila yung EEZ sa karagatan. Ngayon mayroon din ngayon na usap ito naman sa kalupaan din ay India naman yung kanilang tinatamaan na kinakainan nila ng lupa sa border. So ang ating pamahalaan ay nire-reject ito mula sa ating Pangulo at Defense Advisor at mga mambabatas, at ang ating Pangulo ay pinagtatanggol ng ating teritoryo o sakop ng ating bansa na accord also ito in international. So yung siyempre ipagtanggol ng ating mga opisyales mula sa ating Pangulo yung teritoryo natin na ito ay ating sovereign territory o state territory na ayon din sa international law. So pinagtatanggol ng ating Pangulo yung ating kalupaan, yung ating bansa against dun sa claim ng China. So yun yung posisyon ng ating pamahalaan at sila gumagawa ngayon ng hakbangin na in peaceful means para makipag-usap sa China at sa UN para ito ay kontrahin yung claim ng China. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya. As issue ito ng 10 line claim ng territory ng China ay ang ating boses dito ay magkaisa ang mga may Pilipino with government and other Asian country na apektado with China or yung ASEAN. So at mga bansang apektado nito na i-reject itong claim na ito ng China na 10 line. So yun yung ating boses na magkaisa ang libo ng Pilipino with the government at saka yung yung boses din natin dun sa ASEAN at particular dun sa mga affected na bansa na sinasakop ng China yung EEZ. At saka maging yung sa kalupaan na makisa para magsaboses doon sa United Nations para maprotektahan at maipatupad yung EEZ, yung batas para diyan sa territorial claim under international law. At particular yung UNCLOS o yung sa kung paano yung pinatutupad yung EEZ. So ngayon dapat ay kumilos ang UN diyan para maipatupad yung territorial o international law in territory. So dapat ay kikilos ang ating United Nations laban dito sa ginagawa ng China na unilateral claim o pansarili nilang batas para i-claim yung buong South China Sea. So ngayon ay makisa yung ASEAN in voicing with in UN kasama sa mga apektadong bansa sa ASEAN para maprotektahan yung EEZ ng mga maliliit na bansa na kaisa ng ASEAN. At tayo ay bigyan ng United Nations hindi lamang dun sa tribunal sa UNCLOS kundi sa Security Council na para ipatupad na itong international law na ito para pupulisin ng UN yung itong pampapatupad na ito. So ngayon ay maging sa simpleng hatian ay talagang lamang ang China at pangaagaw at abuso ang kanilang ginagawa sa WPS at iba't ibang karatig bansa na karagatan ng EEZ. Kaya kung titingnan natin kung simpleng mga lupa-lupa lang, syempre kung kakainan yun, abuso yun, di ba? Kung i-claim yun ng iba. So hindi po pwede na nakainin noong China yun as their own bilang mga karatig neighboring country. So meron tayong international na nasusunod hindi diyan na siya dapat na makapagpatupad sa batas ng teritoryo. So ang usaping ito na ang dapat may team
na pag-usapan sa United Nations Security Council. Yan. At maging sa tribunal para sa teritoryo ng mga bansa, at itong UNCLOS para sa EEC. So ang UN ay dapat nang i-implement itong international law at paharapin ng China sa Security Council upang ipasunod ang international law at hindi ang sarili nilang pag-claim sa nasabing karagatan o lupa at maging bansa. So yun, so dito sa usaping ito dapat magsama-sama. So yung lipo ng Pilipino, tayo manawagan din sa international community na tayo ay tulungan doon sa pagpapairal ng international law on sovereignty o yung territorial sovereignty o yung pag-aari ng bawat mga bansa. So ipapatupad dito ay yung international law. So magkaisa tayo, magsaboses tayo sa UN, yung government at saka yung international community. Paging ASEAN, so tayo ay magsaboses lahat, lalapit sa UN, ang UN ay magpapatupad. So dapat ganun ang mangyari, then the UN will enforce the international law against China doon sa kanilang maling pagpapatupad na ginagamitan nila ng pwersa. So ngayon ay ginagamitan ng China ng pwersa ang nasabing pag-claim. Kung kaya't ang UN ay dapat umaksyon dito upang umiral ang international law in peaceful means at hindi humantong sa persahan ang pag-claim ng mga teritoryo kagaya ng ipinagtuban ng China na inaharas ito ang persa ng Pilipinas at ilang karatig bansa sa angkin ng China Sea. So yun, dapat yung UN kumilos para hindi yung humantong doon sa persahan ng bawat mga bansa para i-claim yung para protektahan yung kanilang sarili-sariling teritoryo. So yung China gumagamit ng persa para sa teritoryo nila. Naturalmente, itong mga maliliit na bansa, kahit maliliit, magsasama-sama kung protektahan nila. So ngayon ito ay persahan na mangyayari kung ganun. So yun ay para maiwasan yung possible na magkaroon ng digmaan. China, itong maliliit na bansa na ito, may ASEAN, again China, masabat napakalinaw na in-equal yung magkakaroon ng ganun sa pag-claim o mag-cooperasahan. So ngayon ang UN dapat kumilos diyan sa usapin na yan at sila yung magpatupad noong international law. Kung saan yun yung wasto na dapat ipatupad para tumigil yung China sa kanilang pumumersa dito sa mga bansang ito na gawin yung EEC, which is mahalaga yung EEC sapagkat yun ay extension para doon ng isda yung mga Pilipino, yung mga ibang karatig bansa. Kasi ang ginagawa ng China, inaaboy nila, kanila hinaharas yung mga nangingisda, and then yung mga teritoryo, mga ilang isla roon ay pusong pakinabangan ng China at ilang mga ingat yaman doon na pwedeng pakinabangan ng mga bansang nagmamay-ari ng EEC. So yun ang malaking pagpapano pa ron na ano ba yung napapakinabang doon sa EEC, marami. So kaya hindi dapat na mamersa yung China sapagkat may mga buhay itong mga bawat ng bansa nito na dapat sila ay i-enjoy nila at napapakinabangan yung kanilang EEC. Maging China, meron naman silang sariling EEC noon na pwede silang mangisda din sa kanilang sariling lugar. Kaya ang lawak ng kanilang gusto mangyari. So makaisa rin ang ASEAN country na apektado ng Tendas Line at magpatrol ng sama-sama upang hindi mapersa ng China at itaboy sa mga EEC na sakop ng mga bansa kagaya ng EEC na Pilipinas. So yun yung ating tingin dito, magsama-sama yung ASEAN country na apektado para diyan sa pagpapatrol ng EEC magtulong-tulong para yung China hindi niya pinapersa, i-avoid dun sa EEC yung mga itong ating pag-claim o yung ating pagkinabang doon sa EEC natin, lalo na yung mga isda at mga pagpatrol ng ating mga militar. So ngayon hinaharas ngayon ng China. So ngayon magkaisa yung mga ASEAN country para mapatrolan nila at hindi harasin ng China ngayon. So samahan din ng United Nations
ang pagpatrol ng mga bansang ito kagaya ng Pilipinas upang umiral ng legally ang international law. So kung may sea-ship ang UN to accompany the ASEAN country in patrolling their EEC ay makabubuti for peaceful means and legal implementation of international law. So makapagpapaira ng legal and peaceful kung tutulong yung UN, patrolan na yung yung EEC ng mga maliliit na bansa para maipatupad yung international laws. Dapat matagal na ginawa ng UN yun nung manalo. So dapat tinulungan na nila yung Pilipinas na sumalo sila magpatrol. Ipapatupad na nila yung international law doon sa EEC. So ngayon yung UN na mag-aaboy doon sa China, kung sila ay harang-harang doon sa EEC na parang siya nag-aaboy, hinaharang yung mga bangkang mangingisda natin at mga navy natin para patrolan yun at alagaan yung ating teritoryo. So ngayon ay kagaya yung mga nangyayari na yung meron tayong barkong nakasadsad na yung sinasabi ng PRP nagdadala ng supply ng naharang. So ngayon ay mali yung China doon sapagkat yung pagsakop nila ay illegal sa reeling claim. So ngayon yung ating pamahalaan ay tayo ay makisa roon sa boses sa international community, lalo sa Asian country. Tayo ay lumapit sa UN para UN implement na. Parang ngayon kung with the UN, kasi kung mag-implement yan, syempre numero 1 nasa Security Council dyan yung Estados Unidos. So ngayon ay legal na makikisa doon sa patrol yung Estados Unidos at ibang kasali doon sa United Nations Security Council. So kung sa implementation, so sila yung mga expert dyan. Pero sa ating abot ng kakayanan nating kaisipan, so yung UN ay ang Estados Unidos ay hindi pa rin. Kumbaga man, ang UN may sariling may sariling enforcement para ipatupad yun. So ngayon, maaari siguro kung sila may mga barko dyan, tulungan yung ating yung ASEAN country na apektado nung sa China para maipatupad yung international law kagaya ng pagkapanalo natin doon. So dapat pag-usapang mabuti yun para gawin yung United Nations. So either sila ay itatalagaan nila, halimbawa ang Estados Unidos para siya kasama magpatrol doon. So legal yun, hindi bilang kaibigan man sa Pilipinas at yung ibang mga ASEAN country para tulungan tayo upang sa pagpapatrol na yun. Sa isang banda yun ay legal naman na tutulong pwede makatulong yung Estados Unidos sa atin para magpatrol doon. Kaya lang mas higit na ang ultimatum na gawin ng Pilipinas at ng ibang mga bansa yung UN magpadala ng mga nila ron. Kung meron silang navy ship doon from the kagaya ng mga peacekeeping nila, so ganun na lang gawin nila, mag-ano sila ng peacekeeping kung sa navy, samahan yung nagpapatrol natin para sila yung magaboy doon for the international law implementation. So yun ang gawin nila. Ngayon kung sasalingin sila ng China, okay, alam na natin ang mangyari yun kung ganun ang gagawin ng China. Pero dapat yun ay gawin ng UN sapagkat yun ang trabaho nila at dapat nilang ipatupad. Kapag hindi nila ginawa yun, anong silbi ng UN natin? So walang silbi ang United Nations kung hindi didinggin at ipapatupad yung international law. Tutulungan nila yung Pilipinas, near country, para hindi makapangharas, ma-enforce nung China yung kanilang nais doon na mali. Wala sa international law. So ipatupad yung international law ng UN. Kasama yun. So tulungan nila mag-patrol doon yung Pilipinas, pagbigay sila ng maraming panahon para hindi nakapangharas yung China hanggang sa tuluyan na sila ay bumitaw na doon sa kanilang Tendas Line at hindi na tuluyan maggulo dito sa mga karating bansa. So dapat yun muna ang gawin ng ating United Nations from that at pag-uusap nga doon kasi kung kinakausap nila doon sa UN na halimbawa oo doon hindi naman tinutupad. So sabayan na nila ng force ng UN para tulungan. Yun naman, dahil sila yung wasto So ngayon, wala namang magagawa ang China doon kung UN ang magagawa dyan. Ngayon kapag kinalaban na yung UN, ay yun na yun. So
So magkakaroon lang ng hindi mabuting result na yun. So mali ang gagawin ng China roon, at hindi naman siguro mangangas ang China na labanan yung buong mundo sa kanilang 10 line. So ngayon, ang karagatan ng sinasakop ng China, particular EEZ, na bawat mga bansa kagaya ng Pilipinas ay mahalaga dahil dito nangingisda ang mga mamamayan ng mga bansang ito kagaya ng Pilipinas. So maliban dyan ay maraming mina ang nakukuha at kapakinabangan sa nasabing karagatan na EEZ ng bawat bansa. So yun, mahalaga yung EEZ na kiniklaim ng Pilipinas sa ating mga teritoryo. Kung na-extended yun extended economic zone. Kumbaga man, tayo ay may teritoryong dagat. Diba, yung lupa natin, may teritoryong dagat, may ilang miles. From that miles, may extended ba yun? So yung extended na yun, marami pa rin nakukuha doon as na yun ay napangingisdaan at mayroong mga isla nga ron, yung Scarborough Shoals, Rattling. Yun. So yun ay sakop ng EEZ. So kapag hindi sila ay nasa EEZ at kumagaman ay lampas sila doon sa ating sa ating mismong teritoryo, kaya lang sakop sila ng EEZ, ating pa rin ibig sabihin from the EEZ law. So kaya ngayon ang balat ng China iangkin nila yun because of 10 line. So hindi ka akibat ng international law. So yun ang mahirap doon. Kaya dapat kilalanin ng China ang UN at yung napagkakaisahan for the international law in territorial claim. Yun ang dapat. Kasi yun yung kaya nga para magkaroon ng kapayapaan sa mundo, so nagkakaisa doon sa bawat mga usapin. Teritoryo, iba't ibang mga bagay. Para sa gayon, hindi nagkakaroon ng problema, nag-aagawa ng karagatan, nag-aagawa ng teritoryo. So yan ang pangunahin na digmaan sa mundo, yung nagawa ng teritoryo o sasakupin mo yung teritoryo ng iba. So digmaan ang nun. So kaya yung UN, yung bawat nagkakaisang bansa makiisa doon sa pagtatupad ng international yun. So hindi kilala ngayon ng China yun sapagkat tingin nila ay yung batas na pinagtutupad doon ay impluwensyado ng Amerikano. Siguro hindi lang naman Amerikano ang nakaisa sa Security Council, marami. So hindi lang sila umi-impluwensya doon at hindi naman papayag ang iba't ibang mga bansa kung hindi patas yung ipapatupad ng international law, di ba? So ngayon, ang pamahalaan ng bansa Pilipinas ay at karatig bansa na apektado din ay makipag-usap sa UN upang i-implement ang international law at magpada sila ng barko sa ating karagatan at samahan tayo magpatrol sa ating EEZ. This action will prevent war on UN implementation and we hope China will abide UN, and if they harass UN, they harass all countries. So masusing ang yan ang binabanggit natin, may pag-uusap ang ating bansa sa United Nations para tulungan tayo ng UN magpatrol to implement yung pagkapanalo natin sa UNCLOS ating sa praktika yung pag-aari ng ating EEZ. Kasi kung yung UN kinakastigo lang yung China doon sa UN, hindi naman sumusunod. Samahan na nila ng patrol leadership nila kung meron sila. Kung hindi, magkano sila para mag-deputize sila, re-deputize nila yung UN, yung ship ng US para mag-patrol doon, diba? Para hindi naman gulo yung China. So ating boses as ASEAN member country to support the international law in territorial issue and implement it against China Sea and thus affecting ASEAN member countries. China is forcing little country on their claim and ASEAN need to unite with UN to implement international law on territorial claims. So we voice also other countries to support international law on territory like UNCLOS, etc. So yun. So sana yung ASEAN, tumulong yung ASEAN para makapagsaboso sa UN para ma-implement yung international claim do sa EEZ. So yung India siguro ganun din magsaboso sa UN para dyan. So siguro ay yun idiretso na nila doon sa UN yung pag-usap nila sapagkat matagal na usapin yan na nasa laula ng China yung pag-usap.
tingin na maaaring gawin o pagsasaboses natin sa ating pamahalaan para yung China hindi naman gulo ng mga ganun, mga gaslight at agawin nila yung mga EEC na yan. Kaya may EEC na nag-exist because of the international law. So pamukha natin sa China yung EEC and then UN implement nila. So ngayon ang kaliman na Mother Mary ay gumabay sa buong mundo mula United Nations. Governance at umiral ang kapayapaan sa mundo, particular ito usapin ng South China Sea na persang pagkuha ng pag-aari na para sa mga bansang may sakop nito. So ang international law ay siya masunod sa gabay ng ating makatarungan Diyos at Kristo Jesus sa gabay ni Banal na Santa Maria. So yun tayo ay sana maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang buong mundo at itong ating United Nations sa isang mabuting pamamahala at umiral yung kapayapaan sa mundo at particular doon sa usapin ng pinagtatalunan, sana umiral doon yung kapayapaan at maliwanag yung China na hindi nila pagpilitan yung mali nilang pag-claim, kundi respeto nila yung international law at yun ang masunod sa mga teritoryo ng bawat mga bansa. So muli ay sana nakapagsaboses naman ang human rights promotion sa lingkod hinggil sa hinggil dito sa usapin ng West Philippine Sea o South China Sea na 10 line ng China. So yun, magandang